Well, mga kapopong, kumusta? Well, para dito sa video na ito pag-uusapan at i-continue lang natin ang isang katanungan sa kung ano pa ba ang magagandang bagay in terms of pera o money ang nag-aantay dito kay Renz Abando. At sasagutin rin pala natin ang isang katanungan sa kung bakit ang basketball team naman ni Renz Abando ang nag-champion bakit itong si RJ Abarientos ang nakatanggap ng Rookie of the Year at hindi itong si Renz Abando. Well, ganito kasi ang paliwanag dyan. Anyway, mas maganda siguro kung sagutin ko muna ng mabilisan sa kung bakit hindi itong si Renz Abando ang naging Rookie of the Year. Well, yes mga kapopong, kahit ang anyang KGC na team ni Renz Abando ang nag-champion sa katatapos lamang na season sa South Korea, ay totoong still sa player pa rin ng Ulsan Hyundai Mobius na basketball team ni RJ Abarientos ibinigay ang Rookie of the Year award. Bakit? Well, dahil sa lahat ng mga bagong basketball players sa katatapos lamang na season, which is kasama na nga dito sina RJ at itong si Renz Abando, ay still itong si RJ Abarientos ang naging top performing basketball player among them. Or in short o sa madaling kwento, ay statistically speaking, ay totoong mas mataas talaga ang naging stats ni Abarientos kesa kay Abando. Pero ang tanong, ano naman ang posibleng naramdaman ni Renz Abando na hindi sa kanya napunta ang Rookie Award? Well, good question yan, pero kung pagbabasihan mo ang naging reaction ni Renz Abando noong event, ay actually ibinideo pa nga ni Renz Abando itong si RJ habang kinukuha nito ang award sa entablado. So, ibig sabihin, ay even o kahit itong si Renz Abando masaya talaga para dito kay RJ Abarientos sa pagiging Rookie of the Year nito. At bukod dyan, ay talagang magiging masaya itong si Renz Abando dahil masasabi nating dahil rin sa kanyang naging performance during 2022-2023 KBL, ay talagang mukhang tatagal itong dalawang ito sa South Korea dahil sa kanilang ginawang performances. Na remember mga kapopong, kung napabalitang almost 10 million pesos o halos 1 million pesos kada buwan ang kinikitang pera ni Renz Abando, ay asahan yung mas tataas pa ito hanggang ang pangalan niya ay pasikat ng pasikat sa South Korea, na malay natin balang araw ay baka maging 2 million pesos pa nga kada buwan ang kitaing pera ni Renz Abando. Which is ang pinakamalaking tanong naman ngayon, ay posible ba talaga itong pinagsasabi ko ngayon? Well, syempre ang madaling kasagutan dyan oo, posibleng yan. At ang mas matindi mo pang ikakagulat ngayon, ay alam niyo ba na posibleng hindi lang 2 million pesos na sahod kada buwan ang posibleng kitain ni Renz Abando in the future? Actually, yan talaga ang main topic natin. At ganito kasi ang paliwanag dyan, at may isang malaking trivia muna ako sa inyo. Alam niyo ba kung magkano ang kinitang pera ni Michael Jordan sa buong karir nito sa paglalaro sa NBA? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay halos 93 million US dollars ito. Na itong 93 million US dollars naman na ito ay actually mas malaki pa talaga ang kinitang pera ni Scottie Pippen, na kumita naman ito ng halos 109 million US dollars sa paglalaro sa NBA. Na ang tanong naman ngayon ay bakit mas yumaman pa rin itong si Jordan kesa dito kay Pippen? Yes mga kapapong, tama nga inyong nasa isipan, dahil ang katotohanan kasi mas malaki pa talaga ang kinitang pera. Kinikitang pera ni Michael Jordan dahil sa mga signature shoes at mga endorsement nito, na kung estimated 2 billion US dollars na ang net worth ni Michael Jordan ngayon. So ibig sabihin ang 5% doon sa 2 billion US dollars niya na ito ito yung kabuoang kinita niya sa NBA career niya. Yes mga kapopong, 5% lamang sa total net worth ngayon ni Michael Jordan. And the rest ay galing sa mga endorsement, signature shoes, at kung ano-ano pang negosyo meron ngayon itong si Jordan. At kung i-relate naman natin itong pinag-uusapan natin ngayon dito kay Renz Abando, ay huwag kayong magugulat dahil malakas talaga ang aking pakiramdam one of these days, or safe to say ba na in the future, ay posibleng mayroon ring isang shoe company ang top
dito kay Renz Abando upang kunin ito bilang isang endorser, na ang mas malupit pa dito ay baka isa na rin siya sa magkaroon ng signature shoes balang araw. At ang malaking tanong naman ulit ngayon ay posible ba ulit itong aking pinagsasabi ngayon? Well, syempre ang malaking kasagutan dyan oo. Anyway, ganito kasi yan. Ang isa kasi sa mga strategies ng mga shoe company sa pagkuha nila ng mga tao na pwedeng mag-endorse ng kanilang sapatos ay kung itong player na ito ay consistently pinag-uusapan ng mga tao, or in short sumasabay talaga ang mga shoe company sa kasikatan ng isang player upang ma-promote naman ang kanilang mga produkto. So ibig sabihin kung papalarin pati itong si Renz Abando na magkaroon ng signature shoes in the future ay totoong maliban doon sa kita niyang pera sa kontrata niya sa isang kumpanya ay syempre sa bawat signature shoes niya na mabebenta o bibilhin ng mga tao ay syempre mayroon siyang porsyento dito na mapupunta kay Renz Abando. While upang mas maintindihan nyo ay tulad rin ni Michael Jordan ay kung hindi ako nagkakamali, and also correct nyo na lang ako kung mali ako, ay pagkakaalam ko kasi sa bawat Jordan shoes na mabebenta ay mayroong 5% dito na kita o cut itong si Michael Jordan. Well, alam niyo naman siguro kung ilang libong Jordan shoes ang nabebenta araw-araw sa mundo. At kung ganito man ang magiging future ni Abando, ay totoong ang lahat ng sakripisyo at effort niyang ginagawa ngayon sa South Korea, ay ang lahat ng ito ay mayroong magandang sukli in the future na kahit tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas magiging proud talaga dito kay Renz Abando. Kahit sa ibang bansa pa ito naglalaro ng basketball at hindi piniling maglaro dito sa PBA dito sa Pilipinas. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa kasikatan ngayon ni Renz Abando at RJ Abarientos ay ninanais niyo pa bang bumalik sila dito sa Pilipinas upang dito na lang maglaro ng basketball? Well, siyempre gusto ko malaman lang inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung may nalaman o natutunan ka sa video mo, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!